So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na nga, inilabas na po, ibinalandra na po ang pagmumuka ng mga senador na sobrang vocal para nga po itong si VP Sara Duterte ay maakwit sa kanyang kinakaharap na impeachment trial. So, nandito po yung pagmumuka. Nangunguna syempre si Robin Padilla, si Bongo, mamaya pag-usapan natin yan. Si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta, at itong magkapatid na Villar. So, alam naman ninyo na kailangan lamang po ng siyam na boto coming from 24 senador. Kailangan po ng 9 votes para itong si VP Sara Duterte ay maakwit dito nga po sa impeachment. Itong si Marcoleta nga, mukhang hinaharang niya yung impeachment to the point na sinasabi niya na tingnan natin yung mga ebidensya kung pwedeng mag-proceed yung impeachment. Huy, Rodante Marcoleta, constitutional duty yan ng Senado na tanggapin at harapin yung impeachment ni VP Sara Duterte kasi naisumite, naipasa, 'di ba, ng lower chamber yung impeachment na yan. So, alright, mga minamahal, ngayon dito tayo. Hindi tayo gumagawa ng intriga, pero ito yung facts na itong si Bongo, posibleng maging threat, yes, posibleng maging threat ni VP Sara Duterte. Kaya, how sure yung mga DDS na ang boto ni Senator Go dito nga po sa impeachment ay acquittal? How sure? Kasi alam ninyo, nung mga nakaraang taon, nagkaroon po ng lamat itong si VP Sara Duterte at itong si Bongo. To the point na tinira nga, di ba, ni Basti Duterte, itong si Senator Go noon. Kasi, di ba, sabi pa nga ni Basti Duterte, alam nyo, mas hinahangaan ko pa si Risa Ontiveros Kasi si Risa Ontiveros, consistent siya sa kanyang pagiging kritiko. Di ba, natatandaan niya yan, alam niya yan, mga minamahal. And then itong si Go, sobrang tahimik. 'Di ba? Lalo pa sa overkill issue ng mga pulis daw. Dito nga po sa paghuli kay tawag dito kay Pastor Apollo Kibuloy. I know na natatandaan niyo 'yan. And nung nahuli din si former President Duterte, mga minamahal, doon nga po sa The Hague, sa ICC, 'di ba? Itong may lumabas na article na kung saan merong umahas na kakampi nila. 'Di ba? Sa loob nila merong umahas. To the point na wag na sanang umuwi, 'di ba? Dapat itong si former president. Ngayon, ito yung sabi ng kanyang alalay, umuwi ka, Mr. President. Kasi pag hindi ka umuwi, pinapatunayan mo lang na meron kang kasalanan. Kumbaga, pinush through nila na umuwi itong si Digong. So, itong alalay na to, inimpluwensyahan niya din yung anak, which is itong si VP Sara. Ngayon, na-impluwensyahan nila itong si VP Sara Duterte. So, ang ending, nahuli ang kanyang ama. So, ngayon, itong alalay na to, malayang nakakapaglakad, malayang nangangampanya noong panahon ng eleksyon, at walang pakialam sa kaso ni former President Duterte. Meron lang siyang pagtangis kuno dito sa mga nagaganap na rally, pero hindi mo makikita yung sincerity, yung pagka-vocal niya sa pagkakulong ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, do you think, mga minamahal, sure ba kayo na yung boto ni Senator Go ay acquittal para dito kay VP Sara Duterte? Lalo pat, ipapakita ko sa inyo itong balitang to. Bongo for President in 2028. Balita yan noong March 16, 2025 after ng paghuli. Diba? Kasi if I am not mistaken, March 11 ba nahuli? Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, parang G na G, yung mga tao kay Go, nakita nyo naman sa boto, 'di ba? Nangunguna si Senator Bongo. Siyempre, dala-dala niya yung brand ng malasakit. Ang bisyo ko ay magserbisyo. Number 1 problem yan ng bansang Pilipinas. And malaki naman talaga, to be honest,
yung natulong ng malasakit centers sa mga tao. And also, kaya naging top tier din, naging top din na nanalo itong si Ma'am Aquino because of poor educational system nang dahil sa kanyang free college law, mga estudyante mismo ang bumoto sa kanya. Now, mga minamahal, na itong si Go ay medyo meron ngang napapansin tayong ambisyon. Diba? Ambisyon na magpresidente. Sa tingin ninyo, i-a-acquit ni Senator Go itong si VP Sara Duterte. Ito, another article, May 17. The President in 2028. Sabi dyan, one unintended outcome of the May 12, 2025 midterm election is redefining the battle lines and changing the battle plans of presidential hopefuls in 2028. So, pwede nilang gawing alas itong si Bongo or pwedeng si Bongo mismo ang magiging alas ng kanyang sarili para talunin itong si VP Sara Duterte. So, alam ninyo, dahil sa pagiging, power hunger ng mga tao or ng mga politiko, time to time, minute every minute, seconds every seconds, nagbabago yung mga desisyon nila. So, hindi yan stable sa ngayon. Hindi lang natin alam pagdating ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Hindi lang natin sure. Diba? Pero may posibilidad na baka itong si Go hindi boboto ng acquittal para dito kay VP dahil meron din siyang hinahangad na kapangyarihan. Diba? E alam naman ninyo na tumakbo din presidente. Itong si Bongo, nag-withdraw nga lang. Sabi dito, the May 8, 2028 presidential election will be redefining moments for Filipino. It will be the largest ever reckoning with the people with up to 75 million voters. 60% or 45 million of them below 45 participating the 2028 election will be a paradigm of three things. One, continue with the past, the lamentable but popular era of Rodrigo Roa Duterte and his heirs to his legacy of violence, cronyism, corruption, formally, diba? And Sara Duterte's Piatos Chicherias, Pulong Duterte's 51 billion pork barrel di umano. According to this article yan, mga minamahal, 2, gives Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a second chance and elect his annotated successor will be first cousin House Speaker Martin Romualdez, 61. So, 3, forge a new pathway, a new leader that combines the wholesomeness legacy, politics, and promises a righteous and vigorous leadership thriving amid the uncertainty, technological marvel, and challenge of the 21st century. Today, Duterte's politics is ascendant, with up to 40% identifying himself with this flawed but strong brand. More than double that of Marcos Jr., another 40% identify themselves as independent, neither pro-Duterte nor pro-Marcos, and willing to try new faces. So ngayon nga, mga minamahal, to make the long story short, itong si Bongo, diba, ay mayroong hangarin. Mapapansin yan. Magserbisyo daw di lubos-lubosin hanggang 2028. Diba, magpresidente, tapos yan pa din yung tagline niya, ang bisyo ko ay magserbisyo. Diba? So, minsan kasi, moment to moment lang naman yan. Ngayon, it's either si Bongo yung magiging alas ng mga Duterte or si Bongo mismo ang magiging alas ng sarili niya para kalabanin ang mga Duterte. Pwedeng ganon. So, I think yung mga nakalagay sa mga pictures na yan, diba, na sinasabi, sila daw po ay buboto ng acquittal, how sure kay Go? Diba? How sure? Dyan lang kay Bongo. Kasi yung mga iba, medyo
kumakabe pa yan. Alam niyo yung swing? Pinapakiramdaman niyang politika. So ngayon, pag maramdaman nila ng politika na mas malakas yung acquittal, mag-a-acquit na yan. Kapag mahina yung acquit, diba? Kasi yung impeachment, number games yan. So kapag may numero yung impeachment, madaming mag-yes dyan. Kapag hindi naamo yung numero at hindi ma-impeach si Sara Duterte, mostly yung iba, hindi na magpo-proceed ng mag-yes yan. Diba? So, kasi, pag malakas pa din itong si Sara Duterte, abay, kakambyo yan yung iba dyan. Pero tingnan natin. Diba? Tingnan lang natin, mga minamahal. Alright? So, yun po. Pahingi lang po ako ng comments ninyo. Yes. Likes and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit notification bell for more updates. So, pahingi lang ako ng comments ninyo. Ingat, mga kababayan.